Mayong buntag sa tanan. May buntag sa Nindot kayo atong ebanghelyo tungod kay mauni ang bersikulo ngano kitang tanan sa dihang nakaiksinati kita sa Ginoo, sa dihang na born again kita. Mauning una nga bersikulo gayud nga nitisok sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna ang Juan 3:16. In fact, mauning matawag na the key verse of the Bible, ang mensahe sa gugma sa Dios. You might have gone to the deepest ocean. Maigsoon pwede ninyo nga matugkad ang pinakalawom nga dagat, or you might have gone to the farthest part of the earth. Pwede nga naabot na nimo ang pinakalayo nga lugar niini nga planeta. You might have gone to the highest heaven. Pwede nakabot na nato ang pinakataas nga bahin sa langit. But you cannot measure and fathom God's great love. Apan dili nato masukod ang kalawom o kadako o kabantugan sa gugma sa Dios. Amen. Nindot kay atong gikanta gayna, for God so loved the world. Ug niingon diha sa usa ka phrase nga, the greatest love the world has known. Unsa pa man di ay ang pinakadako nga gugma nga naila sa kalibutan. What is the greatest love that the world has ever known except the love of God? Piborito nga versikulo ni Mother Teresa of Calcutta na ingon siya, should a mother forgets the child, pwede kuno ang usa ka inahan malimot sa iyang mga anak. But God will never forget you, for your name is written at the palm of His hand. Dili kuno ta pwede malimtan sa Dios tungod kay atong mga ngalan nasulat kuno diha sa iyang mga kamot. Think of this, before niya gibuhat ang tao, billion or trillion of years ago, you already exist in the mind of God. Sa wala pa niya buhata ang kalibutan, ikaw ug ako, billion, trillion, kung na may quintillion or quadrillion, no? Greater that, dana ang mga number. Billion or trillion of years ago, you already exist in the mind of God. Giplano na sa Ginoo nga ikaw ug ako mataw. According to the theological tradition, meaning dili siya necessary dogma nor doctrine, o dili siya in the scripture in toto, but in principle there is. And according to Christian tradition, especially from St. Thomas Aquinas and St. Palamas, dito kuno sa tanaman sa garden, sa ang tao kuno, sa dihang wala pa siya nahulog sa sala, giplano ng daan sa Ginoo ang iyang kaluwasan. Sa wala pa ka nakasala, gipasaylo ka ng daan sa Dios. Kuyawan na, no? According to Revelation chapter 13, naigon nito, the Lamb is slain before the foundation of the world. Gihalad na kunong daan ang kordero sa Dios sa wala pa kuno gitukod ang pundasyon sa kalibutan. Kung ikaw panday, kung ikaw engineer, nasayod ka, nga kung magtukod ka og usa ka building, imong unahon unsa man, ang atop o ang pundasyon? Sa wala pa kuno gitukod ang pundasyon sa kalibutan, maigsoon, gipasaylo ka ng daan sa Dios ug iyan lang giplano ang imong kaluwasan. Ephesians chapter 1 nagaingon, He chose us in Him before the foundation of the world. The question is, unsa man day ang date sa diyang gitukod ang kalibutan? Nobody knows except the all-eternal God. Na usa ka observation ba sa experience sa heaven and earth experience. Although ato gibasa gayud na nga walay bisan usa
nga makasulti bahin sa langit, gawas katong gikan sa langit nga si Ginoong Hesus. Pero niingon siya nga sa iya experience kuno sa usa ka tawo when he went to heaven, because there are some mystics nga mga tao nga gitagaan sila sa Ginoo og grasya, makita sila sa glimpse of heaven, hell, and purgatory. Kung muadto kuno ka ag langit, mabright kuno ka. Og masabtan nimo nga ano man ni mga bata nga mga matay man ay mga aksidente, mga bana, mga asawa mo sayo man og taliwan, mga batanon pa nga matay og moingon ta, Lord, ngano man imong gitugutan og ngano siya pa. Og diri nga kalibutan daghan kayo tag pangutana. Og sa iya experience kuno pag-abot niya sa langit, nasabtan niya ang tanan. Tungod kay daig uban siya sa Dios. Apan sa diya nibalik kuno sa kalibutan, siya nabugok na po siya balik. Kanang na-limited ang iyang understanding ba? Tungod kay govern siya sa iyang senses o govern siya sa iyang flesh. Iyang eyes, iyang smelling, iyang hearing, iyang 5 senses. So inaana maigsuon nga walay makatupong gayud o wala gayud makafatom gayud sa dakong gugma sa Dios. Now, sa diyang giplano sa Dios daan ang kaluwasan sa tao. Niingon ang Dios nga iyang ipadala ang iyang bugtong anak. Sa wala pa ang first century, sa wala pa ipadala sa Dios, before the foundation of the earth has been laid, sa wala pa gitukod ang pundasyon sa kalibutan, meaning sa wala pa gibuhat ang kalibutan, naanay plano daan. Ug ang usa ka prinsipe sa mga anghel nga si Lucifer was there. He is not part of the brainstorming or the plan, but he was there hearing. Nakadungog siya o nakita siya. And he commented that God, kung ang Diyos kuno, mahimo siyang tao, I will not serve him. Lucifer said, if God, who is higher than me, will become man, I will not serve him. Especially that there was a plan nga ang Dios dili siya isulti sa apahan nga mahimo kang mutungha ka sa kalibutan. No, the plan was he will be born through a woman. Ingon si Lucifer, what? Kung ang Diyos magpakatao, pinaagi sa usa ka babae, that means nga ako nga prinsipe sa mga anghel, kining babae, labaw pa rin ako. Mulabaw pa rin ako tungod kay mahimo man siyang inahan sa Diyos. And Satan, Lucifer said, I will not submit. I will not obey. That is why Lucifer was so consumed and she was burning with jealousy to Mary, to Eve. Tungod kay, makita na to ang manifestation mo ng the end justifies the means. Tungod kay, sa diyang gibuhat na sa Dios ang kalibutan, naanan dito ang tanan, o ang lalaki, o ang babae. And remember, sa dihang there was a great battle in heaven, nag-rebel din against si Lucifer, he was kicked in heaven, and the lowest among the ranks of the angel, Michael, step forward, send me. I will fight that Lucifer. So, kung tanawan mo si Lucifer is one of the cherubim. He is the burning one. Burning meaning because he was so close to God. And among all angels, according to tradition, sa seraphim, there were only 6 wings angel. Munang mga 6 wings angel. One of their wing was used to fly, and the other one sa ilang mga pako was to cover their face because God is glaring. They cannot, kaning dili na kaya ang presensya sa Diyos, so they cover their face. But Lucifer is 12-wing angel. Say ka na. And he's the leader of the band. Well, praise and worship leader to si Lucifer.
So he was so deceived tungod kay before mulakaw ang Ginoo, they will play music, symphony, orchestra will be played. O mubaklay si Lucifer sa kalabi, baka ayo di ay feeling kung mahimo kang Dios. Kad-remember ko sa antong born again days, nga ang una gyud musungag sa pastor ang mga praise and worship leader. Hallelujah. Tungod kay ang pastor magwali diha sa tunga. Pero ang the second person nga makatungtong sa tunga mao ang praise and worship leader. Kay kuha mo niyang microphone niya, sayo-sayo siya diya, lakaw-lakaw, kadumdum ko sa una dire, lakaw-lakaw siya diya, wala dito. Nakat na kani kay kuan po ni sa una, kaning lubi pa man ni sa una, lubi, kahoy. So, makita gid mo ang praise and worship leader nga sikat gid siya. You will be deceived. And Lucifer said, I will ascend myself and be like him. That's the danger, my son. Gusto na ni mapulihan ang Diyos. And what happened? Sa dihang naana si Adan ug si Iba, kinsa ang gibirahan sa yawa. In a form of a serpent, the devil attacked the woman. 12 times. When God created man and woman, 12 times Eve was called woman, 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 babae. Sa dihang dito sa Kana sa Galilea, niduol si Santa Maria kang Jesus. Wala na sila'y bino. Unsay tubag ni Jesus, babae. Dili panako takna. And Mary said, do. Sa servant. And Mary said to the servant, do whatever he tells you to do. And God performed, Jesus Christ, God and man, performed his first miracle in the Cana of Galilee. He turned the water into wine. Yet, igun siya, dili paniyatak na. But the intercession of the mother prompted him to perform his first miracle. The intercession of the woman. Pag-ingon ni Kristos kang Mary nga woman, that was not disrespect. Di ba kamo mga anak, ingnan na inyong mama nga, hoy babae, di ba sagpa rin sa inyo, at si babae, mami, mama, di ba nanay. Pero si Kristo, babae. But that was not a word of disrespect. But he honors Mary as God honors the first woman and called Eve woman. And Jesus called him woman. Siya ang inahan natong tanan. Amen. That is why natay icon diha. Kita mo na. She will be interceding. Oh, may nga idolatry pader. Dagdagan na pader. Sa una, diha pa dito mo lagi. Karon gigawas na gini niyo ba? Ano? Unsa kay sunod na pader. Pasig diri na sad. May soon ato na masabtan later. Ngano dako kayo ang gugman ni Kristo sa ato. Naingon diha. Kay gihugma sa Dios ang kalibutan. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Aron ang tanang nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. According to saints, iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Pero asa mo niya gipadala? Asa niya gipaagi? Sa taguangkan sa usa ka inahan. Matod sa usa ka saint, Mary became the meeting place of the known and the unknown. The unknown God became known to man through her. Ang Dios nga dili nato masabot, dili mahikap, dili maistorya. In fact, one of the scenario, usa ka scenario sa Ginoo when he appeared to Moses, he appeared in the burning bush. Sa usa ka diha sa sangpinit nga nagsnilaab apan wa nasunog. Tungod kay mauto ang presensya sa Dios. In the new covenant, Mary is also called as the burning bush.
because God was with her, but she was not consumed. Wala siya nasunog. In fact, si Lucifer magtabon-tabon siya sa iyang mata, pinaaga sa iyang mga pako, kung naa siya sa presensya sa Dios. Tungod kay he cannot contain, dili na kaya ang presensya sa Dios. But Mary, for 9 months, carried the Son of God, God Himself. Yet, she was not consumed. Unsa ingon ni sa Ginoo ka Moses, Moses, take up your sandal, for this place is holy. Tanggala ang imong sandalyas kay balaan kining lugar. When angel Gabriel appeared to her, he said, si Gabriel ba? Di ba gipadala siya sa Dios ngadto kang Maria? Hail, full of grace. Pero kung Zacarias, magmabdos ang imong asawa. Di ba? Si Zacarias, wa man ni tuod ritso. Nagduha-duha man, unsa nito mo ni Zacarias? Na amang. Di ba na amang si Zacarias? Pero kang Mary, saludo kay anghel. Hail, full of grace. Now, what is full of grace? In Latin, this is Ave Maria Gratia Plena. Full of grace. Pero ang badbad sa Greek, the original text ba? Kaya the Bible was written first in Greek. Okay? From Hebrew to Greek muna Septuagint. From Greek to Latin. From Latin Vulgate to many version. So originally, ang Bible was written in Greek. In Greek, ang pinulungan nga full of grace is the moment of her immaculate conception. She is already saved. Sa dihang si Maria na tao, gisalbar na siya ni Jesus daan sa tanang mga sala. Siya ang unang beneficiary sa kaluwasan. Ang pangutan na, pwede mo na buhaton sa Ginoo, Father? Maigsoon na mo imposible sa Ginoo. Unya magbuot na ita. Nakadumdum ko sa comment dito, man comment about is good about Mary. And siya ako si Mary, wa po di sugot. Ngano man nga ang Ginoo mangita maglain po nga mosugot. Oops. That's a wrong theology. Tungod kay si Mary, wa to gihimo sa Ginoong robot. Mary was sinless. The moment that she was saved, sa dihang giluwas siya sa Dios, aron dili gayud siya makasala, her will was still there. Naagay pun siya fiat, naagay pun siya will to say no and yes. Yet, when she was saved, her will was being perfected. Ha? Perfected? Yes. Tungod kay ikaw ug ako, sa dihang madawat ato ang fullness of salvation, although naa naman, pero mga matay tang tanan og muatubang ta sa Dios, og makauban na ta sa Dios, ang pangutana may so tubangan yun sa inyong una, tao pa ba gyapon ta? Magpabilin ba tang tao or mahimutang mga anghel? May suod tao gyapon ta. Now, kung tao ta, the second question is, therefore, naagay tay will. Naagay tay choice. Ha? Naagay po yung freedom of choice. That's what separates man and animal. Animal doesn't have the choice, but we have a choice to say no or yes. Yes or no. The second question is, dapat ay choice. If the answer is yes, that means makasala na po ng tao. No. The answer is no. Because when we will be with God, your will be perfected to choose the perfect will of God. Naagay pun tay choice, but your will be perfected. And you will choose freedom. What is right? What is the will of God? Maunang full of grace kay ang grasya sa Ginoo nag-uban na nato. So dili tang ang kanang word nga theosis becoming like God, not by our own doing, but by God's grace we become like Him. As Mary did not fall.
So the word hail full of grace, kung tanaw na to sa Griego, that means nga she is full of grace before siya gibuhat, sa dihang gibuhat siya og sa umaabot. In conclusion, humanata, why God loved us so much, my son? Aside from sending the third person of the Holy Trinity, the Holy Spirit, the Paraclete, the guide to all truth, God promised us to never leave us nor forsake us. He gave us the new mother. Ingna imong abay. God gave us a new mother. Kumutuo ta nga si iba mao ang unang inahan apan napakyas, don't worry. Gitagaan tayo niyang bagong inahan, si Maria. Ngano atsop mga ko ni Mama Mary? Wa man gud ni namo sa una. Murag si Bishop ba, siya nga matingala ang mga tao kay sigo ko siya panguros. Kadaliyo part sa iyang piety ba. Tungod kay nataw ba nga protestante nahimong born again, wa man sa una. Kita karon ngano man ka tapader nga kuan kaning idlab man ka ni Mama Mary, wa man gud sa una. Mura pag mama nimo nga dugay na kay nimo wani mo nakauban ug wa gid mao pa nimo nailhan unya generous man day kayo, buutan man day kayo, loving man day kayo, she is just waiting for you to call her mama. That is why when Bishop was in Cebu, nanawag siyang Father Rex ibutang ng icon ni Mama Mary. Kana. Because she is not only the queen on earth, she is also the queen in heaven. And she is the queen of the angels. And from the lips of the dying man, Jesus Christ hanging on the cross, he said to John, "Son, behold your mother." And he said to Mary, "Mother, your son. Behold your son." Jesus gave us Mary through John. Iyon siya, John, the beloved disciple. Tungod kay ang tanan nga disipulo ni kalagiw na, there's only one disciple among the 12 nga wa gyud dibiya ni Jesus till the end. And his name is John. Og the Bible says, and from that day on, Mary lived with the disciples. The first disciple of Jesus is not Peter, is not Andrew. It's Mary. The first disciple, the first believer of Jesus. Ang una nga nituo ni Jesus mao ang iyang nanay. That is why si Solomon nahimo siyang king of Israel. Hapit ta man. Nahimo siyang king of Israel. Tungod kay daghan man siya asawa, 1,000 ka buok iyang 300 plus 700 ang iyang concubines and wives combined. When Solomon was been installed or enthroned as the king of Israel, they brought his throne. Gidala ang iyang trono dito para moingkod si Solomon. But there was another throne. The throne of the Queen Bathsheba, the mother of Solomon. And Solomon said to the mother, "What is it, mother? What is your request that I will not decline?" Because the mother in Solomonic or David's kingdom, Davidic kingdom, is the intercessor of God's kingdom in Israel. Ang buhaton sa mama mag-intercede para sa Israel o kung naay kay concern ang mga katawan sa Israel, moagtuloy sila sa mother, and the mother would tell to the king sa ilang concern. But the good thing with Mary is when we come to Mary, she will not keep us to herself, but she will bring us to Jesus. That's the good thing of our mother. That is why I said earlier, bulahan kayo kita may suon tungod kay dili lamang gihatag sa Ginoo ang balaang espiritu apan gigitagaan taniyag bag-ong inahan tungod kay ang Dios gugma. Amen. Palihog manindog.